Tiwala si San Juan City Mayor Francis Zamora na marami pa siyang kailangang gawin bilang lingkod bayan. Kaya naman itong Martes, inihain niya ang kanyang kandidatura para muling tumakbong alkalde. Napakarami naming big ticket projects po na tatapusin. Unang-una po dyan ay ating 4PH program, ating pambansang pabahay para sa Pilipino program kung saan full support po sa atin ang national government, full support po ang DSUD. At ako'y umaasa po sa mga darating na taon ay makapagtatayo po kami ng libu-libong housing units sa pamamagitan ng napakaraming high-rise buildings dito po sa ating lungsod. At ito po ay makapagbibigay ng desente at marangal na tahanan sa aming mga pamilyang San Juanenyo na sa ngayon ay karamihan po ay umuupa lamang. Ang planong pabahay ay para sa 8,000 pamilya sa lungsod at nais ni Zamora na magkaroon ito ng katuparan pagbaba niya sa pwesto sa 2028. Bukod pa dyan, binanggit din ng two-term mayor ang iba pang malalaking proyekto na gagawin ng Team Makabagong San Juan sa lungsod sa loob ng mahigit 3 taon. Kasama rin po dyan siyempre ang ating multi-level sports complex, ang ating pong local government center, ang ating pong San Juan Crematorium and Columbarium, ang refleeting po ng mga barangay at city government vehicles, ganun din po ng mga police vehicles. Kami po ay nagbabalak pumili ng isang ladder fire truck para po kung magkasunog sa mga high-rise buildings ay meron na kaming sapat na kagamitan para dito. Yung aming CCTVs po sa ating primary, secondary, and tertiary roads, ganun din po ang ating full command center para po mapanatili natin ang pagiging lowest crime volume ng lungsod ng San Juan sa Metro Manila. Ganun din, tayo lang po ang lungsod sa Metro Manila kung saan 100% po ng barangays ay drug cleared na. Tayo rin po ay binigyan ng pagkilala ng Seal of Good Local Governance ng 2023. Tayo rin po ang Best in Pandemic Response as awarded by Galing Pook. Kasama ni Zamora sa paghain ng Certificate of Candidacy ang kanyang Vice Mayoral Tibet na si Angelo Agkawili at ang City Council candidate sa 2 distrito ng lungsod. At banggit niya, target nila na maulit ang nagawa nilang 15-0 o lahat ng kanilang nasa ticket ang nahalal. Alam ko na po, from day one na naging mayor ako, na plano na namin mabuti. Ano bang gagawin natin for the city of San Juan? So far, so good. If you notice, lahat naman po ng binanggit ko ay nangyayari na, tapos na, or ongoing na. At malaking bagay talaga na meron kaming 15-0. No? Kasama rin niya ang kapatid na si Representative Bel Zamora na hiwalay na naghain ng COC sa opisina ng COMELEC, National Capital Region sa Barangay Green Hills sa kanilang lungsod. Ayon kay Zamora, mahalaga na kasangga ng mayor ang kongresista upang maayos na maipatupad ang mga proyekto at programa ng lokal na pamahalaan. Ang magkapatid nagmamahalan, ang magkapatid nagtutulungan, hindi dapat mag-away, hindi dapat nagsisiraan, hindi dapat nagpapaway. And then, kami po, I'm proud to say na nilalaki po kami ng maayos ang aming ama. Siya naman po ang aming inspirasyon. At kita niyo po, from day one up to today, very harmonious po ang aming relationship. At lahat po ng projects, programs, si Congresswoman Bel Zamora na nadadala po sa San Juan are executed smoothly, walang anumang animosity, and that is what the people of San Juan are experiencing now. Dagdag pa niya dahil sa maayos ang pamumuno nila ng kanyang kapatid, maayos na nagagamit ang pondo para sa kanilang mga kalungsod. Kapag mayroong magkamag-anak na napoposisyon sa gobyerno, hindi naman po yan dahil tinalaga namin ang sarili namin sa posisyon na yan. Nagkatiwalaan po kami ng aming mga mamamayan sa pamamagitan po ng halalan. Remember, every 3 years we are validated by our people. Kung maganda naman at maayos ang aming ginawa, ibabalik po nila kami. Binigyan diin na lamang ni Zamora na hindi maiiwasan na maikumpara ang kanilang mga nagawa sa San Juan sa 50 taon sa pwesto ng mga sinundan niyang administrasyon ng mga estrada at ehersito. Yung comparison between the current administration and the past administrations will always be something that will happen. Kasi syempre pag sabihin ngayon ng ating mga mamamayan, ang ganda na ng San Juan ngayon. Even without saying a word, it is in effect a comparison between the present and the past. So, ano po ang reference ng tao sa aming pamamalakad? Of course, dati ho kasi 50 years po sila nandito. 50 taon. From 1969 up to 2019 silang nandito. 50 years po yan. Tayo po from 2019 up to present, 5 years pa lang po.
Pagtanungin niyo po ang mga minamahal nating San Juanenyo kung masaya ho ba sila, siyempre, ang isasagot nila ay basically a comparison between what is present and what was in the past. Jan Scosio, Radyo Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.